Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ngang ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito. At nalulungkot siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan, sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi?
Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino. Makatapos makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimulan ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera
na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence. Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God, yun ang voice of the people. Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami na talagang ghost project, ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you. Kung makasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Silang pinagnakawan. Anong punto mo, Brad? Silang pinagnakawan. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo. I've been to Basilan. I've been to Tawi-Tawi. I've been to Marawi. Anong punto mo? Bilisan mo. Ano nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw. Kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges.
Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito malinaw na yung sinisig. Hindi mo naman naiintindihan eh. Buti pa yung mga kasama ko dito sa PH Update. Comment nyo nga. Ang hina ng comprehension nitong si ano. Nakikinig na nga lang kung ano-ano kasi pumapasok sa utak mo eh. Mission accomplished na kayo sa Blue Ribbon. Maa-absuelto niyan si Marcos Jr. Ang hina sa comprehension. Ang sinasabi, dapat ba yung mga Bangsamoro mag-aklas kasi matagal na silang pinagnanakawan? Ang bihira. Hindi sinabi ni Senator Robin na magnanakaw yung Bangsamoro. Sigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Majority Leader. Maraming salamat po, Mr. President. Siya nga pala, Mr. President, meron po tayong maraming ice cream sa likod. Bumili po ako ng Ben & Jerry's. Pwede po kayong kumain. At anytime, pampalamig muna ng ulo sa mga ating kasamahan. Pero magaganda naman po ang mga layunin nila. They are all pushing for the advocacy. So we respect them. And in this August chamber, we allow these ideas to freely be debated and discussed. So, Mr. President, with that, I move that we consider proposed Senate Resolution number 125. This is the resolution expressing the sense of the Senate to declare the last week of September as National Family Week. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, consideration of proposed Senate Resolution number 125 is in order. The Secretary is directed to read the title of the resolution. Ayun na nga mga kababayan, sa tingin nyo ho ba sino nakapuntos dun sa mga argumento na yon? Ni Senator Jingo Estrada, Robin Padilla, Eric Sylvester at itong si Kiko Pangilinan. I-comment nyo na ho sa baba. Pero ang atin dito, yung sinabi nitong si Senator Robin, talagang What's the nature of the request? So always, mag-ingat ho lahat. Kanina po, maybe we can ask Engineer Bernardo. Nabanggit po niya na, tama ho ba, sir? You may speak. In an executive session, nais nyong ibanggit ang sistema ng korupsyon. Tama po ba yung words ko? Yes po, Mr. Chair. I can tell po the body a systematic why nagkakaroon po ng ganyang sistema. Pwede bang open public hearing? Bakit kailangan na executive session? Sistema lang naman di ba? Okay lang naman po, Mr. Chair. So, pwede rin dito? Okay po. Okay. Please proceed. Please continue po. Well, maybe Undersecretary Bernardo would want to start with speaking about the system na nakagisnan po niya. Secretary Remulla. Magandang hapon po. Nung kami po yung nagpunta ng DOJ at binasa namin yung kanyang affidavit, dahil ito po ay kulang-kulang ang laman, tinanong ko po sa kanilang mga abogado, sa kanyang mga abogado, kung pwede hong gumawa na lang supplemental affidavit para malagyan ng laman yung kanya pong unang affidavit na sinubite sa committee. At yan po ay ginawa po ng mga abogado niya kasama po ang NBI at sa tulong po ng DOJ legal staff. Kaya meron na ho siyang supplemental affidavit na pwedeng basahin. At bukod doon, ang NBI po ay meron na rin pong recommendations for prosecution. Pwede bang pakibasa nyo yung inyong supplemental affidavit para ma-record ng committee? Ito na yung nature ng request ni Senator Marcoleta kanina na ang sagot natin, kung sakali may magbabago at may maidadagdag, sa committee na rin na ibahagi. Sige po, Yusek. Yes po, Mr. Chair. It's my supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino, of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee.
Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and/or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relayed to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project. He asked me to confirm if that streetlights project was the one for Senator Chis, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Chis Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan niyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Chis referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Chis and Maynard Ngu at the court. Senator Chis Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. Senator De La Rosa is recognized. Yusek Bernardo. Sige. Go ahead, Mr. Chairman. No, tatanungin ko lang kung napirmado na yan. Yes po, Mr. Chair. Na-subscribe na rin yan sa DOJ. Yes po, kanina po sa... Hingi lang kami ng kopya para Yes sa po, mga Mr. membro. Chair. Yusek Bernardo. Sige. Kanina po sabi nyo nais nyong ibahagi sa amin ang sistema na nakikita nyo po sa DPWH. Would you be willing to share that with us now in open plenary? Yes po, Mr. Chair. Sige po. Tatagalugin ko na lang po. Una po, sa pagpahanda po ng budget para sa years na susunod, halimbawa, ay meron pong mga budget call, etc. So, ang nangyayari po dito ay minsan may mga lumalapit sa aming mga district engineer, mga nag-o-offer po ng listahan, humihingi po ng listahan, pagkaraan po noon ay ipapasok nila sa NEP. At pag po napasok naman sa NEP, ay nagkakaroon po ng mga operational na hindi na po namin alam kung ano. Ito po usually nanggagaling sa mga congressional districts. Ang mga congressman naman po ang alam ko yung mga kausap ng mga district engineer dito. Meron din pong taga-ibang lugar na nagbababa po sa iba-ibang distrito. So yun po, hindi na po sakop ng aking kaalaman. Pero usual pong nangyayari yun. The usual practice is that ang mga contractor po minsan ang nagsasabit ng title ng mga proyekto. So minsan po, kaya po minsan ay hindi po nagmamatch doon sa kailangan ng DPWH. Bigla na lang pong pumapasok dito sa aming mga kwan. Kaya po minsan ay kamukha po din sinasabi ni Secretary Toby kanina, ni Congressman Toby, parang kulang po sa requirements kasi minsan po walang RDC, hindi po na inspection, hindi po nakita ang mga proyekto bago po napalagyan ng PON, bago po naipasok sa NEP. Ngayon, ang nangyayari po dito, pagka po ganun, minsan nagpe-fail po yung proyekto. Hindi po siya napapatupad. Dahil nga po, minsan, pagka po table survey lang, hindi po nagmamatch. Kaya po nagkakaroon ng gulo minsan para pagka po ini-implement, nagkakagulo-gulo po yung mga title. Yun.
Ang isang nangyayari naman po, pagka po ang isang proyekto ay malaki, ay ginagawa po na phase by phase sapagkat mas malaki po ang tsansa ng isang proyekto. Halimbawa po ay mayroong 1 billion na proyekto na nararapat sa isang river channel. Ang gagawin po nila, ang gagawin po ng mga district na talaga naman po dapat gawin dahil siyempre by chance po, kung ipapasok mo po ang 1 billion, hindi po papasok ng